Kumusta mga tol? Isa ka bang FPJ fan? Naalala mo pa ba ang mga child star na kanyang nakatrabaho noon? Ang mga makukulit at cute na mga chikiting na kasama niya sa kanyang mga pelikula. Bigyan ka namin ng candy. Oo. Ako, gusto ko ng money. Money? 10 pesos. Inay? Kami tayo? Napanood nyo ba ang dating variety show na Eka si Bata? Isa sa mga naging batang host nito ay si R.R. Herrera kasama sina Aiza Seguera, L.A. Lopez at Kathleen Gokye. Heto pa mga tol, bago sumabak si R.R. sa pag-host ay lumabas siya sa isang teledrama show na Agila noong 1987. Ang hindi ka nasisikatan ng araw. Wala ka bang malaki? Wala po eh, umalis. Pero pinagbilin po sa akin, ako po muna leader ngayon. Kapag puno ng Salo Part 3 at Batas ng 45 ay iilan lamang sa mga pelikula na pinagsamahan nila ni FPJ. Nakakuha din siya ng Best Child Actor at Best Child Performer sa mga pelikulang kanyang ginawa. Pansamantalang iniwan ni R.R. Herrera ang pag-aartista upang matutukan ang pag-aaral niya sa Ateneo de Manila University kung saan kumuha siya ng Communication Technology. Sinubukan din niyang magbalik showbiz pagkatapos niyang mag-aral pero hindi ito nangyari. Sa isang TV guesting niya noong 2011 sa Chris TV, tinabi niya na gustong-gusto niyang bumalik ng showbiz pagkatapos niya sa college but then na-realize niya na mahirap kasi medyo masikip na. Sa kasalukuyan, siya ang regional director ng Transstation Philippines kasama ang kanyang asawang si Karel Mangalyag. I-share ko na rin to mga boss. Alam niyo ba na si Karel Mangalyag? Siya ang kumanta ng Tell the World of His Love. Namiss ko rin ang kantang yun Parinig nga ulit. Jesus Christ, our Savior, His most precious one. Si R.R. ay licensed scuba diver na ngayon, kung kaya ang underwater photography ang isa sa kanyang pinagkakabalahan. Itaas ang kamay! Kapigil mo na rin, sabihin mo, flexible ka pala. Kaibigan ko, balikbayan. Momoy, huwag mo sabihin na ang batang yan. Hindi! Isang yagit yan. Madalas dyan natutulog yan. Kumisan doon sa bahay. Alam ko na... Ate! Anong gagawin namin sa patola? Sa sardina, saan pa? Naghahanap pa kayo ng kaninorte. Sardinas con patola. Isa pang child star na pag-uusapan natin mga tol ay si Charles De Hoya Dreyfus, mas kilala sa tao na Chucky Dreyfus. Nagkasama sila ni The King FPJ sa pelikulang Batang Quiapo na pinalabas noong 1986 na gumanap bilang si Dodong. Kaya magmula ngayon hatid sundo ka sa akin Anong halang-halang ang pituka? Halang din ako. Katulad ng mga sumikat na child star ay nakakuha din siya ng mga award gaya ng Best Child Actor sa Famous Award at Best Child Performer sa Metro Manila Film Festival sa pelikulang Idol bilang sidekick ni Rudy Fernandez. Bukod pa dyan ay lumabas din siya sa iba't ibang TV commercial gaya ng Colgate at KFC. Sa edad na 12 ay naging miyembro siya ng Test Entertainment na napabilang sa Wednesday Group. Naging kalab din rin niya ang dating aktres na si Isabel Granada sa Magic to Love at iba pang pelikula. Lumalabas pa din si Chucky Dreyfus sa mga TV guesting. Isa na rito ay noong March 13, 2020 sa isang segment ng Itbulaga na Bawal Judgmental kung saan ay sinabi ng aktor na naging girlfriend niya daw si Sunshine Cruz na itinanggi naman ng aktres. Nako, si Chucky lang yata ang naialam ng relasyon nila. Dahil dyan, isang kanta nga ng Hello Darkness My Old Friend. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Sa kasalukuyan, nakatira siya kasama ang kanyang asawa at dalawa niyang anak sa Mandaluyong City at isa na siyang vlogger at content creator sa YouTube. Very active din siya bilang social media influencer. My heart goes sha-la-la-la-la. Uncle Julius, nasa yung para sa akin? Ano sa'yo? Baka tamaan ka sa akin, ha? Anong tamaan? Tignan natin kung sino matamaan sa atin dalawa.
Aba, itong hilaw na kutong lupang to, ang tapang mo! Ikaw ang kutong lupa! Kilala niyo pa ba yan mga tol? Hindi si Billy Joe Cropper yan ha. Siya ay si Mark Angelo Wilson, isang child star na nakilala noong dekada 90. Una siyang lumabas noong 1997 sa pelikula ni Ronnie Ricketts na Wala Ka ng Puwang sa Mundo na gumanap bilang isang kidnap victim. Diyan ka pupunta ha? Padala mo yung bata. Itatakas ko. Ano? Dahil mga nila ang kanyang buhay. Ako na lang harapin nyo. Katulad ng mga naunang child stars, nakasama din niya ang action king na si FVJ sa kanyang pelikulang Ang Dalubhasa. Gumanap bilang batang naoperahan dahil sa appendicitis. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Awat ba yun nakit ka? Ako nga pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis nga! Kaya gampanan mo pagka-pulis mo! Lumabas din siya sa drama movies gaya ng Magkapatid kasama sina Julian Santos at ang megastar Sharon Cuneta. Episode ng Painting at Bisikleta. Pagkatapos ng kanyang showbiz career ay nakapagtrabaho siya bilang quality assurance ng Teletech Verizon STS at isang quality assurance specialist ng isang electronic company na Jobao. Sa kasalukuyan, siya ay naninirahan sa Santa Rosa, Laguna kasama ang kanyang partner na si Indy Solomon Barcela at kanyang anak. Nagtatrabaho siya bilang Operations Supervisor sa Zero Telemarketing Services at nagmamay-ari ng Angel O's Collective. Insilito. Talaga, kagat niya ng aso, hindi ako natatakot. Diyan pa. Naku, kaya pala kanina. Namumutla ka. Ano mumutla? Uli ko yun ha. Kung sino ka rito? Sino? Ikaw ang racket ng tubig dito. May racket ng tubig. Hindi ko gusto ang tono ng salita mo ah. Ba? Pagkausap ba kita, kinakailangan tama ang tono ko? Dapat. Vandolph Laksamana Quezon o Vandolph. Pinagsamang pangalan ng kanyang magulang na sina Vanessa Laksamana o si Alma Moreno at Dolphy Quezon. Dahil nasa dugo na niya ang pagiging artista, bata pa lang siya ay sumabak na sa pelikula. Ilan sa mga pelikulang pinagsamahan nila ng magama ay ang Balimbing, Mga Taong Hunyango noong 1986 at Espadang Patpat. Gamit, kakasal. Mapang-asar kayo ah. Ito ang sa inyo. May kasama pa siyang isa. Kung saan nakuha niya ang Best Child Performer sa Metro Manila Film Festival. Lingid sa kaalaman ng nakararami, alam niyo ba mga tol na itong si Vandolph ay inaanak sa binyag ni FPJ. Ang Walang Matigas na Tinapay sa Mainit na Kape noong 1994 ay ang pelikula na pinagsamahan nilang magninong. Sa kanyang kabataan ay lagi siyang nai-involve sa mga car accident. Isa na rito ang kanyang aksidente noong November 19, 2001 kung saan kasama niya ang kanyang girlfriend na si Desiree Ishe Requiza na kinamatay nito. Malimit pa din nating makita na lumabas si Vandolph sa pelikula, teleserye at TV guesting. Noong December taong 2007 ay kinasal siya sa longtime partner niya na si Jenny Salimaw, dating miyembro ng dance group na G-Girls sa Magandang Tanghali Bayan. Sa ngayon, nakatira sila sa Barangay Tambo, Parañaque City kasama ang kanilang anak na si Vito Quezon at Gabriela Bante na anak niya sa dating karelasyon, kung saan nagsisilbi bilang chairwoman ng Barangay Tambo si Jenny at councilor ng unang distrito naman ng Parañaque si Vandolph. Ang lalamig ang buong katawan ko. Mamatay na yata ako. Otsi, huwag ka mamamatay. Pag namatay ka, papatayin kita. Bago natin ipagpatuloy, mahulaan mo ba kung sino ito? Narito ang ating kaligtasan na matagal na nating hinahanap. Ang aklat na itim! Patak na naman ang ulan sa buong ng bahay. Butas-butas ang bubong, kaya basa ang sahig ng bahay. Sino ba naman ang di nakakilala kay Matet de Leon o sa totoong buhay, Maria Nora Teresa Villamayor? Oo mga tol, halos parehas sila ng pangalan ng sumikat na manika ni na Ate Kai at Tirsa Cruz, di ba? Na si Maria Leonora Teresa.
Isa siya sa mga inampon o adopted children ni na Christopher De Leon at Nora Honor. Nakilala din siya sa kanyang malapad na noo, gaya ng kapatid ko, taas noo kahit kanino. Katulad ng ibang naging child star, nakasama din niya ang The King FVJ sa pelikulang One Day Isang Araw noong 1988 bilang Precious. Kung saan nakuha niya ang 1989 Famous Award Best Child Actress. Ginamot mo ako? Ang bait-bait mo talaga. Napangasawa niya ang non-showbiz chef na si Mickey Estrada at nagkaroon sila ng 4 na anak, sina Mishka, Juan Miguel, Micaela at Mia. Ngunit ang kanilang pangalawang anak ay namatay 5 araw pagkatapos niya itong iluwal. Sa kasalukuyan ay naninirahan ng kanyang pamilya sa Antipolo, Rizal. Pag-aalaga sa pamilya at paggawa ng teleserye at pelikula pa din ang kanyang pinagkakabalahan. Ilan sa mga latest na pelikula at teleserye na ginawa niya ay ang Dotga, The One That Goes Away noong 2018 bilang Halak. Wow, ikaw talaga natakot sa akin. Ano talaga, unahan lang. Nang Ngumiti ang Langit noong 2019 bilang Ruth. Hoy! Kayong dalaw. Alam niyo sa lulusog niyo na yan, akala niyo hindi ko kayo makikita? Kitang-kita ko kayo. At ang Burado na ipapalabas sa ABS-CBN. Naku, kailan kaya ipapalabas? Kuya Pastor, totoo bang sabi ni Kuya Pepe, hulog daw ako ng langit? Oo. Wala! Hindi talaga mabunod ni Tata Temyo! Hindi talaga mabunod! Sabyo! Hindi mabunod ni Tata Temyo! Ngayon nila matitikman ang sakit na pinadanas nila sa mga sawing palad na kasama natin. Isa sa mga tinangkilik na pelikula ni The King FPJ ay ang Panday na nagkaroon ng 4 na sequels noong dekada 80. Kilala niyo pa ba ang kanyang sidekick buddy na si Lando? Siya ay walang iba kundi si Luisito Louie Garcia Medina o Bentot Jr., anak ng dating komedyanteng si Bentot o Arturo Vergara Medina. Bilang paglilinaw tol, bukod kay Luisito ay isa ring dating aktor at komedyante ang nakilala sa showbiz bilang Bentot Jr. o si Nick Medina na kanya namang kapatid. Mahilig talaga sila sa Bentot, no? It runs in the family. It's a tradition. Katulad ni Onin, ay 4 na taong gulang lamang si Bentot Jr. nang una siyang mapanood sa pelikulang Tama Na, Erap noong 1974 na pinagbidahan ni na Joseph Estrada at Toots Anson Roa. Isa sa mga pelikula na sumikat ay ang Darna vs. The Planet Woman ni Ate V. Siya ang gumanap na Ding. Patingin nga na yung eksena. Pero hindi ko na itong gagamitin ko na doon. Dana! Huling pelikula niya ay ang Campus Beat bilang sidekick ni Aga Mulak noong 1984 bago pansamantalang iwan ng showbiz para ipagpatuloy ang pag-aaral. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Commerce Major in Management sa FEU. Nakakuha din siya ng back-to-back Famous Best Child Actor Award noong 1980 at 1981. Pero alam niyo ba mga tol, ang naging buhay niya pagkatapos ng kanyang showbiz career, nalulong siya sa droga nang sumira sa kanyang buhay at minsan nating napabalita sa TV dahil sa pag-shoplifting niya sa isang tindahan. Sa tulong ng kanyang kuya Ronnie na si The King at pagkamatay ng kanyang kaibigan na nalulong din sa droga ang naghudyok sa kanya para tigilan ang bisyo. Naging miyembro siya ng Born Again Christian Movement kung saan ay naatasan siya ng Evangelist Integration for Jail Ministry. Nagtrabaho din siya bilang agent servicing ng isang energy supplier company. Pumanaw si Bentot Jr. sa edad na 46 years old noong May 5, 2016 at naulila niya ang 5 anak. Hindi na baka makatama ka ng mga tao ron. Ako na bahala! Ako! Walang money? Money? 10 pesos! Oh! Ang child wonder of the Philippines na si Angelo Jose Rocha Mulak na kilala bilang Nino Onin Mulak.
13 taong gulang pa lamang siya nang magsimula siya sa showbiz. Kabilang sa mga pelikulang pinagbedahan niya ay ang Lulubog Lilitaw sa Ilalim ng Tulay noong 1974. Ito rin ang kauna-unahan niyang pelikula. Sinundan pa ito ng Ang Leon at ang Daga noong 1975. Bibigyan ka namin ng candy. Oo. Ako, gusto ko ng money. Money? 10 pesos. At ang Tutubing Kalabaw, Tutubing Karayom noong 1977 kung saan nakasama niya ang The King. Dahil sa angking galing niya sa pag-arte sa camera, ginawaran siya ng 3 beses bilang Best Child Actor. Patay! Hindi ako natatakot sa'yo! Mataka ako! Alam niyo ba mga tol, hanggang ngayon ay hawak pa din niya ang titulong Highest Paid Child Actor in the Philippine Cinema. At ito pa, ang lahat ng kinita niya sa pag-aartista ay inilagak sa isang trust fund kung saan magagamit lamang ito kapag nasa hustong gulang na siya. At ginagamit na niya ngayon. Sa kasalukuyan, isa na din siyang ama ng child star na si Alonzo Mulak at nagmamay-ari ng mga business. Siya lang naman ang nagmamay-ari ng sikat na Mega Milk Bake Shop, home of Mulak and Saimada sa Quezon City, Stage Brothers at El Nino Apartment. Bukod pa dito, ang pag-aaktor, director, producer at acting coach ang kanyang pinagkakaabalahan. Lumipas man ang maraming dekada dahil sa kanyang natatanging ambag sa industriya ay ginawaran siya ng 2019 winner Special Award ng Outstanding Star of the Century. Para daw manalo, ang dapat gamitin, utak! Utak! Lasing ka kagabi, no? Sumuka ka pa nga dyan eh, ako pa naglinis. Nasaan yung... Baril mo, nandun sa taas, tinago ng nanay ko. Sinong nanay mo? Eh di sino pa? Di nagkatid sa'yo dito kagabi? Si Carmen. Isa sa mga makukulit at madaldal na child star noon ay si Melis Mumay Santiago. Ang napanood natin sa Ang Probinsyano noong 1997. Liga, kumain na tayo, Menchi. Ang Cardo, pagkatapos nito, maglilinis pa tayo ng bahay. Ano? Maglilinis pa tayo ng bahay? At pagbabalik ng Probinsyano noong 1998. At walang ngipin. At may 2 silang kasama. Kaya, gawa niya ng paraan. Titignan namin kung ano magagawa namin. Anong titingnan niyo? Gawa niyo ng paraan. Hanapin niyo sila. Tapos hanapin niyo ako sa bahay ni Ayangwa. Bahay ni Ayangwa, okay? Hanapin niyo. Sige na, sige na. No, Menchi. May toyo yata. 2 pelikula na pinagsamahan nila ni FPJ. Nakilala din siya sa pelikulang Wanted, Perfect Mother noong 1996 bilang Nina. Pag hinahabol siya ng pusa eh. Tapos, sabi siya hinihingal siya habang nilalakad. At Roberta noong 1997 bilang Roberta. Dahil sa kanyang galing sa pag-arte ay na-nominate siya na Best Child Actress ng 2 beses sa pelikulang Wanted, Perfect Mother at Pagbabalik ng Probinsyano. Huli siyang nakitang lumabas sa Maalaala Mo Kaya noong 2003. Pagkatapos nun ay wala nang nabalita kung anong nangyari sa kanya. May nagsasabi na nasa Amerika na daw ito kasama ang kanyang asawa at anak. Na ikaw at ako ay nagmamahalan. Ano? Kitiaw, tiawan ang gugma ko kanino. Di mo da. Narito ang ating kaligtasan na matagal na nating hinahanap. Ang aklat na itim! Narito ang ating kaligtasan na matagal na nating hinahanap. Ang aklat na itim!